Update sa mga pagsisikap ng pamahalaan para sa mga Pilipino sa Lebanon. Ating alamin kasama si Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Yusek De Vega, magandang tanghali po and welcome to our studio. Magandang tanghali sa inyo lahat. Paglilinaw lang po, Yusek, ano po ang dahilan bakit hindi pa rin po itinataas sa Alert Level 4 ang Lebanon sa kabila ng tumitinding tensyon doon? At ano po yung considerations para itaas ang alert level at maipatupad po itong mandatory repatriation para sa kaligtasan po ng ating mga kababayan doon? Ang una namin pwedeng ipaliwanag, no? Meron tayong balita na merong ng violence nangyayari sa Lebanon, ngunit meron pa rin working government, established government. At saka, yung pagsasalakay ng Israel ay may specific targets. Hindi yung sinalakay ng bansa tulad na nangyari sa Israel at yung Gaza. Yung Gaza po ang magandang example dyan. Yung Gaza, part of the Palestinian Authority, is really war zone na. The whole Gaza. Now, yung sa Lebanon, may Israeli incursions into southern Lebanon, isang maliit na part sa border na wala namang Pilipino doon. Yung sa Beirut, may mga konting missile attacks sa specific targets kasi ang ininayos ng Israel, well, ma-eliminate yung mga Hezbollah. Either yung mga tao, yung mga weapons sila, at may mga warning bago noon. So, isang dahilan yan. Meron pa rin stable government sa Lebanon. Halimbawa dito, kunyari, may nabalitaan yung mundo, di ba? Alam nyo to, pag may gera or something, may nangyari sa Marawi or somewhere in the south, sabihin nila, oy, safe ba kayo dyan? Although malayo na yung Maynila, malayo yung Cebu. Ganun din yung sa Lebanon. Ngayon, pangalawa, yung Pilipino mismo, tumututol na sa Alert Level 4. In fact, sa 11,000 na Filipino, siguro 500 or 600 lang ang gustong umuwi. Kasi po, para sa kanila, we have to explain, as part of the bagong Pilipinas, no? Intindihan natin, yung ating mga kababayan, extension yan ng ating bansa, no? Ating lipi, ating lipunan sa ibang bansa. Para sa kanila, parang tahanan na nila yon while they're still proud to be Filipinos. So parang, ayaw na bumalik kasi pag bumalik, baka hindi sila makabalik dahil doon yung trabaho nila. So mahirap po mag-gawa ng Alert Level 4 kung ayaw nilang bumalik. Pangatlo, para magtagumpay Alert Level 4, kailangan yung host government magkikipag-cooperate. Meaning, i-release nila yung exit clearance. Wala silang exit. Ngayon, marami pang hindi ini-issue ng exit clearance. Kaya, kung sabihin namin mandatory evacuation, tapos papauwi natin pero hindi pala pwede makalis ng level. Ganun pa man, the embassy is acting as if we're in Alert Level 4, meaning naghanda ng mga repatriation flights, bigay ng mga travel documents, fina-follow up yung mga exit clearance. So, yun po yung mga dahilan. Now, kailan magiging Alert Level 4 yan at inaasahan natin yung mangyari ay pag talagang nilusob na pati yung Beirut ng mga ground forces. Pag wala ng peace and order sa Lebanon, parang yung nangyayari sa Gaza or nung isang taon yung Sudan. Ayun talaga, no choice, kailangan ng umuwi mga Pilipino. Wala pa tayo sa sitwasyon gano'n at nananawagan ng Pilipinas na hindi umabot doon, no? Ma-de-escalate yung tensions. Okay. So sir, kumusta naman po ang monitoring ng ating embahada sa mga kababayan nating nasa South Lebanon? Bukas pa din po ba ang linya ng komunikasyon natin sa kanila at saka kamusta po sila ngayon? Opo, bukas pa yung linya ng komunikasyon. Ang nangyayari po, dumadami bigla. Dati kasi, ang alam ng embahada at saka kasama na doon yung Migrant Workers Office, no, yung DMW attaché, alam nila there were roughly about 160. No, biglang nangyayari po to pag may gulo. Bigla lang dumami na, mga 200 plus ang nagkikipag-communicate by internet sa embahada para pasabi na nandito kami. So mga 200, 250, 270 plus na ngayon. So they're in touch with them. Ang alam na natin, yung talagang mismong sa border mismo na evacuate na yon. Mga wala pang 10 na nandoon. Okay. Maliban sa isa na nagtrabaho with the UN, no? Yung iba naman ay nasa southern Lebanese cities, mga Tyre, Sidon, gano'n, na maybe within 30 minutes away from the border, pero hindi sila sinasalakay. So, nagpag-unayan at by the way, alam nila kung gusto nila pumunta ng embahada, Beirut is only 2 hours away, maximum 3 hours away. Pwede silang mag-taxi kung tatakas sila ng amo nila or what.
kukupkupin sila ng bata, pwede namin bayaran siyempre yung transportation. At may shelter doon. Maraming shelter yung inaawak ng DMW, yung shelter Sa for Beirut po. runaway Filipinos. So, in fact, some have done that already. No? So, ganun po. Sila, nababahala tayo sa kanila, pero sila mismo parang pinasanayan na nila eh. Kahit anong hikayat. For example, sabi ni Ambassador Balatbat sa akin kapon, or the other day, nung linggo, nasa Sunday Mass siya. Nung sa isang Catholic church sa Lebanon, kinausap niya yung mga Pilipino. Kasi puro Pilipino, no? Parang ordinary Sunday lang para sa kanila. Kahit about the night before, may missile na tumama somewhere sa isang neighborhood. So, pati ang presidente, nanawagan na sa mga kababayan natin na habang may repatriation program tayo at bukas pa yung airport, although isang airline na lang ang lumalabas at pumapasok, yung Middle East Airline ng Lebanon, pero kumuha tayo ng mga tickets doon. For this month, there are at least 182 reservations na. Starting around this weekend, may darating na mga flights na may mga sakay na Pilipino. So, sana po dumami. So, kasi, siyempre, mabuti na nasa Pilipinas, no? At wala sa panganib. Okay. You mentioned na may mga 500 to 600 na gusto pong umuwi or gustong nag-express. Nag-express. Na gustong magpa-repatriate. Kung isama mo yung mga nakauwi na, 1,000. 1,000 Okay. ang, starting October pa kasi kami nananawagan eh. Simula na nagkaroon ng gulo sa Israel at Gaza, apektado yung mga region. So, over 1,000 have indicated tapos Okay. 500 nakauwi na. And it was easier months before kasi hindi pa umabot sa Lebanon yung gera. So, mas madali kumuha ng exit clearance, tickets. Ngayon, dumadami bigla dahil nga sa gulo. So right now, I would say, nagpapalit yung mga numero, no? By the day. I would say about 500 right now. Well, 182 are reserved already, plus another 400 waiting. So what airport are they going to use? Beirut po. Sa Beirut po. Beirut po is Pero still sabi niyo first limited ang flights. Only one airline. Flies there's in. Kasi only one airline. Middle East Airlines, which is the Lebanese airline. Kasi kinancel muna ng yung Qatar Airways. However, the Middle East Airlines flies to all the neighboring cities. Kaling doon, yung flights, may connecting flights sila via Qatar, via UAE. So there's a way to get out. No? So, sana, yun, nanawagan tayo rin sa Israel na yung kanilang action should be under principles of international law, including proportionality, avoid civilian casualties. Hindi man pwedeng sabihin na yung airport ng Lebanon is Hezbollah control. So, hindi dapat nila salakayin yun at biglang mawala na yung airlines. Pero right now, yung parang effort natin, flying them out little by little. Okay. So sir, ano naman po yung orders ni Pangulong Marcos sa DFA at sa iba pang concerned agencies para sa sitwasyon ng ating mga kababayan sa Lebanon? Well, yung isa po, pag umuwi, bibigyan sila dapat silang assistance. And standard yan, pag umuwi, all of government approach, bibigyan silang financial assistance at saka yung reintegration. So ginagawa ng DMW, OWA, tapos pati ibang agencies like DOH, DSWD, kasama dyan. Pati yung embahada, under DFA, binibigyan sila ng financial assistance kung talagang walang pera doon. Tawag nila doon, kapwa, sabi ni Ambassador Balatbat, kapwa fund. You know. Pangalawa, yung sa pag-uwi, habang nagsasalita tayo mismo, right now, government officials, including myself kanina, we're briefing the President because we're looking for other options. Kung kailangan mag-charter ng flight, magpadala ng C-130, all options, kinoconsider, pero ano dapat ang best option? Ang isang posibilidad, dalhin sila sa neighboring place sa Europe, tapos galing doon, iuwi, padala ng charter flight. So, yan utos siya, bring them as soon as possible, and also, bigyan sila ng assistance para maengganyo umuwi. Kasi hindi yan maengganyo umuwi pag tingin nila pagdating dito, jobless, yun. Pero yun po yung role din namin. Okay, sa ibang usapin naman po, may tanong mula po sa TV5 News Desk. Ano naman daw po ang update sa mga Pinoy tungkol po dyan sa Florida hurricane? Opo, sabi ng ating embahada sa Washington, no Filipinos affected or reported affected, no? So, yan ang isang good news. Kasi, yung mga Pilipino naman sa Amerika, marunong sumunod sa
mga advisory ng local state government. So, buti pa, as of now, wala tayong, as of now, as I speak, no, walang reported, hindi lang sa Florida. Di ba, last week, pati yung North Carolina, iba-ibang mga states in southern USA, according to Ambassador Romualdez, at yung Consul General doon, sa Washington, no Filipinos affected. Okay. Sir, may tanong din po tayo mula sa ABS-CBN News Desk. Ano po ang ginagawa ng gobyerno sa lumabas na report na mayroong agency dito sa Pilipinas na nagdadala ng mga Pilipina sa Cambodia para maging surrogate para sa isang infant trafficking syndicate? Kamakailan lang kinumpirma ng Philippine Embassy sa Cambodia ang pag-rescue ng 20 Pinay na biktima na pawang mga buntis. Alright, hindi lang Department of Foreign Affairs yan. It's an all of government approach. May interagency task force against human trafficking, no? By the way, yung sa 20 niyan, hindi pa nakawin kasi 13 of them nagdadalang tao. 13. Sa kanila, nasa hospital pa. Kasi surrogate mother. Yan ang magiging role nila. So, isang ginagawa natin is prevention. So, salamat na nandito ako para paliwanag, paiwatig sa mga tao, sa mga kababayan natin. All throughout Southeast Asia, maraming natatraffic. Mga scammers or ngayon, surrogates, mga others. Please, bago kayo pupunta sa ating mga kapitbahay na bansa, no, para magtrabaho, dadaan kayo sa DMW POA, yung official process. Of course, may bayad pa yan, may hassle yan. Pero, importante, may protection para sa inyo, mas madaling protection. Isa yun. Pangalawa, through the Interagency Task Force, pag dumadating yung mga ating mga kababayan, kinukuha yung statement nila, iniimbestigahan yung nangyari para kasuhan yung mga gumagawa nito. Ang problema, ayon sa ating embahada, yung sinasabi ng agency, we might not even know the physical address of this embassy because lahat sila via social media, kinontak, via email, Facebook. So, yun din. Mga kababayan, ganito lang po. If it sounds very good, then it's too good to be true. Ganun po. I mean, of course, I'm not gonna moralize, no? Pero, I think, mga kababayan Pilipina kayo, I don't think you would like your daughters to take this job to go abroad and be a surrogate mother. So, nasa... Napilitan po ba itong mga surrogate mothers na to? I mean, or they know what they're getting into? Kasi kapit sa patalim po, maybe it's easy for us to say, but for these people, they really... Okay, hindi po one size fits all. Opo. We believe most knew. They knew what they Knew were what they getting were into. Yes. But some, imposibleng wala dyan kahit na one or two na akala ibang gagawin. Kasi usually ang sinasabi sa kanila, may trabaho sa Thailand, sa Cambodia, computer work, tourism work. Yung pala pagdating doon, ibang ginagawa. In fact, throughout the past year, marami na tayong nire-repatriate from Cambodia, Laos, Thailand, and let's not forget, yung Myanmar, yung mga scammers doon. Pero yung Cambodia, na iba-ibang ginagawa, na na-traffic sila. At hindi, ngayon lang kami nakarinig ng surrogate, ha? Ngayon lang. Actually, Ngayon lang. So, it's possible, it's happening in other countries too. Sana hindi po sa mga kababayan, mahirap ang buhay, pero... sana may ma-interview rin po tayo na actual, no? Tingnan natin pag nakauwi na sila. Nakauwi po sila. Pero buntis kasi, very maselan po ang kanilang condition. Well, they are at least being visited and they're safe. They're not, hindi sila in the point of dying, no? We'll update you on that para pag nakauwi, makakausap din yun. Opo. By the way, we have to respect their privacy also. Yes. Kasi Only baka if they ayaw. want, of For sure, course. yung interagency task force against human trafficking, we'll contact them. Sometimes itong mga kababayan natin, pag nakauwi, tapos sinalubong namin sa airport, tapos nandun yung kasama yung interagency task force, parang ayaw nila magbigay ng statement. Kung ayaw na magbigay ng statement, ayaw nila, di walang mahuhuli. Hindi masasara itong mga illegal agencies. So, I hope it doesn't mean gusto lang nyo bumalik na naman sa ibang bansa. But together lang sabay-sabay tayo paglabanan natin itong human trafficking. Yung sa kaso po ng Pinoy ilaban na, natin yan. yung sa kaso po ng Pinoy na binitay kamakailan sa Saudi Arabia, ano po ang update po dito? Kailan daw po makakauwi? Alright po. Ang ating migrant workers office is working on that. We're still checking. Wala pa akong update from the embassy kasi
hindi pa tayo officially na-inform ng Saudi government. They don't usually inform right away. And certainly, under the procedure, wala silang information beforehand na bukas, kamakalawa, mayroon kaming bibitayan or Biglaan po ang mga biglaan po. Ang usual na nangyayari dyan, usually kasi under Muslim law, kailangan ilibing agad within 1 day afterwards. Okay. Unfortunately, kahit na hindi Muslim, pag namatay by execution, nililibing din nila eh. However, may mga instances, so pinaglalabanan namin na nauuwi pa rin. So we'll see about this. Pero depende rin sa family kung gusto nila itanggapin yung bangkay or gusto nilang iwi. Wala silang pinapaabot sa amin. Ang gusto lang nila, closed door na yung parang wag na gawing publicity pa ganito. No? So siya mismo, nung nakakulong siya, ay hindi ito masyadong matagal na kaso. No? 2020 nangyari yung crime. Ayaw niyang bisitahin siya ng pamilya niya. So, ano po, no? So, dinitouch na yung Nakakalungkot sarili niya. naman. Oo. Detach. Pero yung tulad ng normal, ng ginagawa namin, may legal assistance, may, hindi lang sa korte, inapela pa, pati si Pangulong Marcos sumulat sa kanyang, sa hari ng Saudi Arabia. At last year, sabi nila, hindi mo nila i-execute, so in-extend nila, kaya 1 year, ganyan. Meron pa tayong ginagawa pa ngayon, meron siyang labor case. Bago siya namatay, in fact, bago siya na preso, meron na siyang labor case against his employer na unpaid salaries. Ang sabi ng korte, na may obligasyon yung employer na bayaran siya. Ang problema, hindi ma-remit sa kanya yung cash dahil nakakulong siya. Sarado na yung account siya. Ngayon na executed na siya, mas lalong hindi ma-receive. Pero, paglalabanan ng ating court, ng ating embassy lawyer, para matanggap itong funds at magpadala sa pamilya. So, hindi pa tapos yung legal assistance ng pamahalaan. So, may posibilidad na makuha pa niya itong pera na ito para sa kanyang pamilya. Opo. And if I may wish to take this opportunity, mga kababayan po, na Okay. yung ating pamahalaan gagawin lahat para sa inyo pag may kayong criminal case abroad. Pero kailangan din, maintindihan ninyo, limited din magagawa namin sa ibang bansa. Iba yung batak na doon, iba yung batas sa Saudi Arabia. Kaya po, lalo na, capital offense, no? So, we just follow the law. We're proud of you. Hindi ibig sabihin na porket may konting na-execute na Pilipino, kriminal ang mga Pilipino sa Saudi Arabia, 1 million sila. So, if there are a handful na nagkakasala, well, kukunti lang yun. But sana kahit na isa, wala. But ganun pa man, we'll do what we can for you. Okay. Bilang panghuli na lang, baka may mensahe po ang DFA sa pamilya ng mga Pilipinong nasa Lebanon. Opo. First of all, ang unang sabihin ko, kung meron kayong kamag-anak na wala na kayong contact or gusto nyong malaman ano yung situation, pwede nyong kontakin. Yung OWA, meron silang hotline number, 1348. Kami sa DFA, meron kaming Facebook messenger board or page. Ang pangalan, Overseas Filipino Help. By the way, wala pa kami natatanggap kahit isa na mensahe from mga kamag-anak dito ng OFW sa Lebanon. So, either kakontak nyo or hindi kayo nagala. Pero kung gusto nyo ang telepono ng ating embahada, ibig sabihin, nasa Lebanon, halimbawa, yung kamag-anak nyo. Itong kontakin nila, if I may give the number, +967 70 858 086. Ulitin ko po, +967 70 858 086. Yan po ang numero ng hotline ng ating tanggapan sa Lebanon. Naghihintay sila ng tawag ninyo para tignan paano kayo matutulungan, paano kayo mabibigyan agad ng repatriation as soon as possible. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Salamat po. Thank you, sir.